Ngayon, dito tayo kay Tebes, mga bossing. Arnulfo Tebes, mga kababayan. Sir Junior Junel Domingo, talagang walang sawa sa araw-araw na pagpapalipad. Maraming salamat ho. No? Kay Tebes tayo. Pakinggan nyo, mga kababayan, ha? Oh. Anunsyo ng Timor-Leste na agad nilang i-deport sa... Naku po, ano daw? Sabi ni Ronnie Navarro, parang bata ka raw. Ilang taon ka na ba? Takwarens na ho tayo. Sa July, 41 na tayo. Mga bossing. No? Sa July, 41 na tayo. Game! Inanunsyo ng Timor-Leste na agad nilang i-deport sa dating Congressman Arnie Teves dahil itinuturing siyang banta sa pambansang seguridad. Ako po. Banta sa seguridad ng Timor-Leste. Doon sa habeas corpus, mga bossing, no? Yung habeas corpus, pwede pong ano tawag dito? Pwede siyang hindi paganahin, no? Pwedeng hindi payagan eh. Pero kapag ka alam ko yung talagang mga hindi ko sure kapag ka yung mga rebellion, ayan. Pagka mga rebellion, yung habeas corpus ay hindi pwedeng gamitin. Yung mga ganito ho, ewan ko, tingin ko yung kay Tebes, dahil nga sinasabi niya, banta sa seguridad ng Timor-Leste. Baka yung habeas corpus inagrihan, no? Tapos, intayin natin kung ano ang magiging resulta. Baka kaya sinasabi nilang ganito, nakapag-desisyon na sila. Naging public enemy, oo. Inanunsyo ng Timor-Leste na agad nilang i-deport sa dating Congressman Arnie Teves dahil itinuturing siyang banta sa pambansang seguridad. Ako po, nagagalit yung mga DDS. Lagot kayo sa mga DDS. Bakit daw ho, mga kababayan? Idol nila si Teves eh. Nako, yari. Yari yung yung presidente ng Timor-Leste. Malamang po ipa-impeach ng mga DDS yan. No? Kasi kaya ako naman nasabi yun, mga kababayan. May mga narinig ako no? Dapat dito sa presidente ng Timor-Leste i-impeach Sabi nga nung ka-DDS nila, based on what we heard, no? Ganun din yung sa atin. Base po sa aking mga narinig, may mga ilang mga DDS ang gustong ipa-impeach yung presidente ng Timor-Leste dahil nga daw po sa ginawang pag-aresto dito kay Tebes. At naku po ito ang lupit, mga kababayan. Grabe, ang lupit nito. Bakit daw ho? Yung nangyari daw ho kay Tebes, mga kababayan, ay walang pinagkaiba kay dating Pangulong Duterte. Na ano daw ho, mga bossing? Kinidnap daw po. Kinidnap daw ho, mga kababayan. Sabi nung anak ni Tebes, kinidnap po ang aking tatay. No? Humihingi po kami ng tulong. Sa human rights. Dahil parehas na parehas daw po nung ginawa kay dating Pangulong Duterte, 'di ba, Addictus Rex? Na pagka-kidnap daw ho, mga bossing, ililipad kung saan daw gusto ilipad. Yung kay dating Pangulong Duterte naman, alam naman natin simulat sa pool pa lang kung saan ililipad ho Sa ICC, sa The Hague, sa Netherlands ho, mga kababayan, 'di ba? Doon ililipad Ito kay Tebes, alam naman din ho natin, mga kababayan, na ang pagliliparan dito kay Tebes, wala pong iba kundi bansang Pilipinas ho. Kasi naman yung mga DDS, request ng request, galit na galit, gustong manakit. Request ng request, bring him home, bring him home. Akala nila si Tebes ang iuuwi. Ayan, si Tebes tuloy ang napagbuntunan. Kasi imposible naman daw kasing maiuwi ang dating Pangulo. Di ba?
O, kasi sige, bring him home nyo, bring him home nyo. O, sige, iuwi namin si Tebes. O, ayan, mukhang malapit na. Siguro si General Torre nakagano na naman sa NAIA. Ano? Nag-aabang, pabalik. Sabi ni Erickson, Manligues, ipa-impeach President is Timor-Leste. Ewan ko dyan sa mga DDS na yan. Diba? Tuloy natin to. Sabi ni Addictus Rex, si Tebes tuloy ang na-bring him home. Sunod na si Roque, si Tebes tuloy ang na-bring him home. Paulit-ulit, bring him home, bring him home. Sabi, imposible naman ma-bring him home si Duterte. O sige, si na lang. Etong si Tebes na lang. Iuwi. Tuloy ho, mga boss. Ayon sa kanilang pamahalaan, kansilado na ang pasaporte ni Tevez, wala itong valid na visa at hindi otorisadong manatili sa bansa. Ako po. Hindi, ang akala ko nung una, nag-grant na ho ng tuluyan yung kanyang yung kanyang hinihiling na manatili doon. Kasi nung una mga bossing, di ba? Nung una ho, pinanigan ang DOJ o ang Department of Justice. Pinanigan po yun. So ngayon ho, mga kababayan, umapila sila. Nabaliktad. No, kaya nga masaya si Gasolito. Pasensya na ho attorney, nakakalimutan ko yung apelido mo eh. Mas tumatatak sa isipan ko yung sinasabi ng mga nagkokomento, Gasolito eh. Masaya nga siya noon. Di ba? Tapos eto, tarantaho sila. Ewan ko kung yung habeas corpus, mga bossing, matuluyan o kung anuman ang maging desisyon doon. Baka pauwi. Sinasabi, pauwi daw agarang pagpapauwi, agarang deportasyon. Gate nila. Nakasisira rin sa relasyon ng Timor-Leste at Pilipinas ang matagal ng pananatili ng dating kongresista noon. Samantala, Naku po, masaya po ang mga degamo nito. Lalong-lalo na po yung asawa ni Governor Roel Degamo, mga kababayan. Yan naman ho, si Tebes, mga bossing, pag naiuwi naman ho yan, hindi naman automatic na guilty na po, mga kababayan. Kaya lang, tayong mga Pilipino, naiisip natin, guilty tong si Tebes kasi tumakas, kasi lumabas ng bansa. Ewan ko bakit to pasyo. Attorney, bakit ganon yung iyong mga kliyente? Nagtatanong lang kami, bakit ganon? Kapag yung may mga kaso-kaso, nagsisitakasan. Pati si Buloyski, di ba? Si Laguo, si Cassandra Leong. Hindi harapin. Di ba? Si Tebes. Pirma ng abogado ni Tevez na pinagbigyan ng korte sa Timor-Leste ang kanilang petisyon para sa habeas corpus at inatasan ng mga otoridad na dalhin si Tevez sa korte sa loob ng 42 oras. 42 oras, tumakbo na ho yan, mga kababayan. Ang tingin ko naman din mga bossing, ay iuuwi ng tuluyan to. Iuuwi ho ng tuluyan, mga kababayan. Lalo na alam nila na may nag-aantay na kaso kay Tebes pagdating ho ng Pilipinas. Muli po sinasabi ko sa inyo mga kababayan, pagdating po, pagtapak ng paa ni Tebes sa Pilipinas, hindi po ibig sabihin ay guilty na siya. Doon pa lang po mag-uumpisa yung paglilitis sa kanya. Kaya lang po, nagmumukha siyang guilty dahil po doon sa pag-iwas niya. Naharapin po, mga kababayan. Kagaya ni Roque. Di ba? Si Roque ho, mga bossing, hindi naman din guilty pa yan Hindi pa ho guilty. Kaya lang, dahil sa ginagawa niya, mga kababayan, na pagtakas, pagiging pugante, iisipin ng mamamayang Pilipino, bakit mo tataguan? Bakit mo hindi haharapin yung kaso mo? Guilty ka. Di ba? Hani Hashimoto, harapin niya ang kaso niya. Sa sabi ni Marijo? Sabi ni Marijo,
Ang bilis naman, nawala agad yun. Sagot nito, Pasyo, magsitago na sila, basta bayad ako.